Kinikestyon ng mga kritiko ang pag-iwas si incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Tanong nila kung walang kasalanan ng senador ay bakit raw nito tinakbuhan ng NBI na magsiserve sana ng arrest warrant. Sign of guilty raw kasi ang pag-ilag ng senador sa mga otoridad. Ngunit sa PDP Laban press conference sa QC, nilinaw ng legal team ni Senator Bato kung bakit ganoon na naging aksyon. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi raw dumaan sa competent courts ng bansa ang arrest warrant. Ipinaliwanag ng abogado na sa ilalim ng ating saligang batas, tanging mga lokal na hukuman lamang ng Pilipinas ang may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest matapos itong makita ang may probable cause ang isang kaso. Binigyang diin din ng kampo ng senador na ang pag-iwas sa isang iligal na pag-aresto ay hindi pagtakbo sa batas, kundi pagtanggol sa karapatang pantao na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kaya marapat lamang daw na protektahan ng senador ang kanyang sarili laban sa isang kautusan na walang bisa sa Pilipinas. Such instances should now pass through our Philippine courts. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa. Batay rin sa Article 89 ng Rome Statute o ang mismong saligang batas o ang kasunduang nagtatag at nagbigay buhay sa International Criminal Court. Kailangang dumaan sa legal na sistema ng host country ang pag-aresto sa isang akusado. Malinaw rin nakasaad sa Rome Statute na walang sariling police force ang ICC kaya hindi nito pwedeng laktawan ang mga batas at proseso ng Pilipinas. If it involves deprivation of liberty nga, kailangan dumaan yan sa ating mga korte because we have our own constitution, we have independence, we are independent as a nation, then we should assert our Philippine sovereignty. Iginit rin ng kampo ni Senator Bato na walang bisa ang ICC sa bansa dahil hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Epektibo pa noong March 2019 ang opisyal na pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute kaya wala na raw jurisdiksyon ang banyagang korte sa mga Pilipino. Nilinaw rin ng legal team na handa si Senator Bato na harapin ang mga alegasyon na kasama ito sa pagpapatupad sa drug war sa nakaraang Duterte administration. Handa rin daw ang senador na humarap sa anumang korte basta ito'y pinatatakbo ng mga Pilipinong hukom at gaganapin ng mga paglilitis dito sa bansa. Nagsilbing Chief PNP ang senador sa termino noon ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender. Nakikita naman ang kampo ni Senator Bato na igagaya ito kay FPRD na hinuli at inilipad papuntang the Netherlands sa loob lamang ng isang araw dahil rin sa ICC warrant. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ng Marcos Jr. administration na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Giit pa ni President Marcos Jr. wala itong balak na ibalik ang Pilipinas bilang ICC member state. Pero iba ang nangyayari sa ground kumpara sa sinasabi ng Pangulo. At klaruhin sana ito ng gobyerno kung ano ba talaga. All actions seem to point to the fact na yung nangyari noon kay PRRD ay gagawin na naman nila ngayon based on executive discretion, based on the foreign affairs power on the part of the president. Maling-mali nga yun. Kung matutuloy, si Senator Bato na ang ikalawang Pilipino na hinayaan ng Marcos Jr. administration na makulong sa ICC kahit na gumagana naman ang justice system o ang mga korte sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.